Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 1, Week 8. Ang ating paksa ay tekstong impormatibo, pag-iisa sa paglalarawan. Magandang araw! Kumusta kayo? Buuin ang mga jumbled letters. Basahin ang mga ito. Tama, kamay. Ang. Mga. Sa. Mga. Ano ang mga nabuong salita? Basahin ang mga salitang nabuo. Ano ang mga bahagi ng katawan? Saan natin ginagamit ang ating mata? Bibig, ilong, tenga, kamay, paa, at iba pang bahagi ng ating katawan. Paano natin mapapangalagaan ang mga bahaging ito ng ating katawan? Basahin ang mga pangungusap. Ilagay ang nawawalang salita sa patlang. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Patlang, bata ay naghuhugas ng kamay. Ang. Gumamit patlang sabon si Lita sa paghuhugas ng kamay. Nang. Kailangang malaman ng patlang, batang tulad mo, ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Mga. Kailangang gawin ang paghuhugas ng kamay, patlang, loob ng 20 segundo. Sa. Kailangang hugasan ang patlang bago kumain. Kamay. Basahin ang mga sumusunod na salita o lipon ng salita. Isulat sa paraang pagkabit-kabit ang mga salitang may letrang X. Ang xylophone. Sa taxi. Ang kamay ni Sanya ay malambot. Mga Xerox machine. X-ray machine ng ospital. Ngayon ay mayroon akong babasahing teksto ukol sa tamang paghugas ng ating mga kamay. Handa na ba kayo? Hugasan ng kamay para iwas tamlay. Sinulat ni Jefferson Torres. Oops! Teka muna. Kakain ka na ba? May nakalimutan ka yata. Alam mo bang, ayon sa mga balita, maraming sakit ang nakukuha kung madalang ang paghuhugas ng mga kamay bago kumain? Ilan sa sakit na maaari mong makuha ay lagnat, sipon, at pagtatae. Dahil dito, mahalagang malaman ng isang batang tulad mo ang tamang paghuhugas ng kamay. Paano nga ba ito? Una munang basain ng malinis na tubig ang iyong mga kamay. Ikalawa ay pabulain ang mga ito gamit ang sabon. Kuskusing maigi ang likod ng iyong kamay, mga daliri at ilalim ng iyong kuko. Gawin ito sa loob ng hindi bababa sa 20 segundo. Ikatlo ay banlawan ng mabuti ang iyong mga kamay ng malinis na tubig. Bilang panghuli, patuyuin ang mga kamay gamit ang malinis na tuwalya o bimpo. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang wastong kalusugan. Gayon din, magiging modelo ka sa mga batang tulad mo kung paano ang tamang paghugas ng mga kamay. Kaya, bago kumain, hugasan muna ang kamay para iwas tamlay.
Tungkol saan ang tekstong napakinggan? Ano ang mangyayari kung madalang ang paghugas ng kamay? Ano ang mga hakbang sa paghuhugas ng kamay? Paano nakatutulong sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ang palagiang paghuhugas ng kamay? May positibong epekto ba ang paghuhugas ng kamay? Pagsunod-sunurin ang tamang hakbang sa paghuhugas ng kamay. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang patlang. Pangalawa, lagyan ng sabon ang kamay. Susunod ay kuskusing mabuti ang kamay. Una, basain ang kamay gamit ang tubig. Panghuli, patuyuin ang kamay gamit ang malinis na tela. Pagkatapos, banlawan ng tubig ang kamay. Narito ang mga tamang sagot. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa tamang paraan ng paliligo. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 sa patlang na inilaan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pang-4, banlawan ng sabon sa katawan. Una, ihanda ang malinis na tubig, sabon, shampoo at bimpo at tuwalya. Panghuli, gumamit ng tuwalya sa pagpapatuyo ng katawan at buhok. Pangatlo, sabunin ang katawan gamit ang sabon at gumamit ng shampoo upang malinisan ang buhok. Ikalawa, basain ang katawan at buhok ng malinis na tubig. Narito ang mga tamang sagot. Isa-isahin ang mga hakbang sa paglilinis ng katawan bago matulog. Hugasan ng katawan gamit ang malinis na tubig upang maalis ang sabon. Kumuha at gumamit ng sabon panglinis ng katawan. Ihanda ang sabon at bimpo. Basain ang katawan ng gamit ang tubig. Narito ang tamang sagot. Para sa ikalawang araw. Basahin ng mga salita o lipon ng salita. Piliin ang titik ng tamang larawan mula sa kahon. Isulat ito sa sagutang papel. Kopyahin din ang mga salita na may letrang Z sa paraang kabit-kabit. Ang kamay ni Zanya. Ang sagot ay letrang C. Uminom ng tubig ang zebra. Letrang A. Pista sa Zambales. Letter E. Maraming hayop sa zoo. Letrang B. Dagat sa Capiz. Letrang D. Paano nga ba ang tamang paghuhugas ng kamay? Maaari bang ibigay ninyong muli ang mga hakbang sa paghuhugas ng kamay? Basahin muli ang mga paraan ng paghuhugas ng kamay. Una mo nang basain ng malinis na tubig ang iyong mga kamay. Ikalawa ay pabulain ang mga ito gamit ang sabon. Kuskusing maigi ang likod ng iyong kamay, mga daliri at ilalim ng iyong kuko. Gawin ito sa loob ng hindi bababa sa 20 segundo. Ikatlo ay banlawan ng mabuti ang iyong mga kamay ng malinis na tubig. Panghuli, patuyuin ang mga kamay gamit ang malinis na tuwalya o bimpo. Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit? Maaari nyo bang basahin muli ito? Isa-isahin ang paraan ng paghuhugas ng plato. Lagyan ng nawawalang salita ang patlang. Piliin ang titik ng tamang sagot sa kahon at ilagay ito sa inyong sagutang papel. Ang pagpipilian ay ikalawa, panghuli, pang-4, una, pangatlo. Ihanda ang spongha, dishwashing liquid, tubig na malinis at mga huhugasing plato.
Alisin ang mga tirang pagkain sa pinggan, pinagkain. Basahin ang mga pinggan ng gamit ang malinis na tubig upang maalis ang mga natitirang pagkain at sebo. Lagyan ng espongha ng dishwashing liquid at kuskusing maigi ang mga baso, kutsara at pinggan, pinagkainan. Panlawan ng malinis na tubig ang mga hinugasang baso, kutsara at pinggan. Patuyuin ito gamit ang malinis na tela bago itabi sa lalagyan. Narito ang mga tamang sagot. Basahin natin ang mga salitang nasa kahon. Una, ikalawa, ikatlo, pang-apat, panghuli. Ang mga ito ay tinatawag na mga hudyat sa pag-iisa-isa paglalarawan. Ginagamit ito upang matandaan ang tamang pagsusunod-sunod na mga pangyayari, ideya at detalye ng isang gawain. Pag-iisa-isa at paglalarawan sapagkat naiisa-isa nito ang mga pangyayari, gayon din na isa lalarawan ang mga mahalagang impormasyon. Ano ang mga salitang binasa natin? Saan natin ginagamit ang mga salitang ito? Bumuo ng mga pangungusap gamit ang una, ikalawa, ikatlo, pang-apat at panghuli. Magbigay ng mga tuntunin na makikita mo sa loob ng silid-aralan. Isulat ito sa malinis na papel. Pagsunod-sunurin ang panuto sa tamang pagluluto ng kanin. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 upang ipakita ang tamang sagot. Sinindihan ang apoy ni Zanya at inilagay ang kalderong may bigas upang maluto. Ikatlo, lagyan ng malinis na tubig batay sa sukat ng bigas na inilagay sa kaldero. Panghuli, patayin ang apoy kung luto na ang kanin. Una, ihanda ang kalderong paglulutuan, bigas at malinis na tubig. Ikalawa, ilagay sa kaldero ang bigas at hugasan ng 3 beses o higit pa. Narito ang mga tamang sagot. Isa-isahin ang mga hakbang sa pagluluto ng pritong itlog. Kung luto na ang itlog, hanguin ito sa kawali at ilagay sa plato. Ihanda ang kawali, itlog, mantika at asin. Ilagay ang kawali sa kalan. Lagyan ng mantika, saka ilagay ang itlog, lagyan din ito ng konting asin. Narito ang tamang sagot. Para sa ikatlong araw, natutukoy ang naglalahad sa teksto. Halina't magbasa. Ang basura. Mga suliranin. Dapat na solusyonan. Mga sakit. Sa pakinggan ang awiting anak ng Pasig ni Geneva Cruz. Anong suliranin ang tinutukoy sa awiting anak ng Pasig? Saang lugar ang tinutukoy sa awitin? Bakit problema ang basura ayon sa awitin? Paano ito sosolusyonan? Ano ang mensaheng nais ipabatid ng autor sa awitin? Ilahad ang mga maaaring solusyon sa problema sa basura. Ilagay ang sagot sa sagutang papel. Isa-isahing isulat ang mga ito. Hakbang 1, hakbang 2, hakbang 3. Piliin ang tamang salita sa kahon upang mabuo ang mga pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: kaakibat, solusyon, nabubulok, di nabubulok, nakalalason, nare-resiklo. Ang mga bagay kagaya ng plastik, lata, bote,
ay kabilang sa mga basurang patlang. D. Nabubulok. Ang bawat mamamayan ay patlang ng pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa basura. Kaakibat. Ang balat ng prutas at gulay ay mga halimbawa ng mga bagay na nabubulok. Ang lata ng gatas ay patlang upang magamit muli. Nareresiklo. Ang patlang sa problema sa basura ay magagawa kung may disiplina. Solusyon. Ngayon, mayroon akong tekstong babasahin na may pamagat na problema sa basura, solusyonan. Handa na ba kayo? Problema sa basura, solusyonan. Sinulat ni Ingrid A. Palad. Problema ng ating pamayanan ang patuloy na pagdami ng basura. Kaakibat pa nito ang sakit kagaya ng lagnat, diarrhea at dengue na nakukuha sa maruming paligid. Ngunit alam mo bang nakahanda ang mga lalagyan sa iba't ibang uri ng basura? Lagyan ito ng pangalan o marka para sa nabubulok, di nabubulok, nareresiklo at mga bagay na nakalalason. Pangalawa, dapat hiwa-hiwalayin ang mga basura bago ilagay sa basurahan. Mababawasan ang inilalabas na basura sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa pagreresiklo upang magamit pang muli. Tandaan na sa pamamagitan ng pagtutulungan, sakit ay maiiwasan kung ang problema sa basura ay masusolusyonan. Ano ang suliraning binabanggit sa tekstong napakinggan? Ano ang mga hakbang upang solusyonan ang mga ito? Isa-isahin ito. Bakit kailangang solusyonan ang suliranin binabanggit sa teksto? Bilang bata, paano ka makakatulong upang masolusyonan ang suliraning nabanggit? Basahin ang mga suliranin sa bawat bilang. Piliin ang tamang letra ng solusyong matatagpuan sa kahon. Isulat ito sa patlang. Mga solusyon pagre-resiklo, paglilinis ng mga kanal, pagtatanim ng puno, pangangalaga sa mga bakawan, pagbaha sa syudad. Ito ay B. Pagdami ng mga basura sa paligid. A. Pagguho ng lupa. C. Pagkamatay ng mga isda sa dagat. D. Sa malinis na papel, magpinta ng maaaring paraan upang masolusyonan ang problema sa basura. Basahin ang teksto. Isulat ang 4 na mahalagang detalye mula sa nabasa. Isulat ito sa sagutang papel. Mga hakbang sa pagtatapon ng basura ni Ingrid A. Palad. Una, kailangang sa bawat tahanan ay nakahanda ang mga lalagyan sa iba't ibang uri ng basura. Pangalawa, dapat hiwa-hiwalayin ang mga basura bago ilagay sa basurahan. Pangatlo, lagyan ito ng pangalan o marka para sa nabubulok, di nabubulok, nareresiklo at mga bagay na nakalalason. Pang-apat, siguraduhing may takip ang bawat lalagyan ng basurahan. Panghuli, ituro sa iba kung paano mababawasan ang inilalabas na basura. Para sa ika-4 na araw, naibibigay ang nais ipabatid ng author. Ano ang nasa larawan? Bakit kaya nagkakaroon ng ganyan sa ating lugar? Paano ka makakatulong upang mabawasan ang suliranin sa basura? Punan ang diagram na nasa pisara. Isulat ang maaaring solusyon sa suliranin sa basura. Ilagay ang sagot sa kahon.
Ilagay ang check kung ang lipon ng mga salita ay nagpapahiwatig ng solusyon sa suliranin sa basura at X naman kung hindi. Gumagamit kami ng mga basong plastik sa aming panindang sagot gulaman. X. Naglilinis kami ng paligid araw-araw. Check. Ginagamit naming muli ang mga lalagyan maaari pang gamitin. Check. Tapon ng basura sa ilog ang aming kapitbahay. X. Ginawa naming pencil holder ang lata ng gatas. Check. Ngayon, muli nating babasahin ang tekstong problema sa basura, solusyonan. Handa na ba kayo? Problema sa basura, solusyonan. Problema ng ating pamayanan ang patuloy na pagdami ng basura. Kaakibat pa nito ang sakit, kagaya ng lagnat, diarrhea at dengue, na nakukuha sa maruming paligid. Ngunit, alam mo bang maaaring masolusyonan ang suliraning ito sa ating tahanan? Kinakailangan lamang ang pagpapanatili ng kalinisan. Magagawa ito sa tamang pagtapon ng basura. Una, kailangan sa bawat tahanan ay nakahanda ang mga lalagyan sa iba't ibang uri ng basura. Lagyan ito ng pangalan o marka para sa nabubulok, di nabubulok, nareresiklo at mga bagay na nakalalason. Pangalawa, dapat hiwa-hiwalayin ang mga basura bago ilagay sa basurahan. Panghuli, ituro sa mga bata kung paano mababawasan ang inilalabas na basura sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa pagreresiklo upang magamit pang muli. Tandaan na sa pamamagitan ng pagtutulungan, sakit ay maiiwasan kung ang problema sa basura ay masosolusyonan. Ano ang pangunahing detalye ng binasang teksto? Ano ang mga sumusuportang detalye? Isa-isahin. Ano ang nais ipahiwatig ng author sa tekstong napakinggan? Isulat ang nais ipahiwatig ng author sa tekstong napakinggan. Ilagay ito sa sagutang papel. Pakinggan ang tekstong babasahin. Ang ating kalikasan. Nagbibigay ng maraming pakinabang ang mga yamang gubat. Maraming uri ng buhay, ilang sa ating bansa lamang matatagpuan. Mayroon tayong mga ilog, lawa, watershed at dam na pinagmumulan ng tubig. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa mundo na pinagpala sa iba't ibang uri ng bato at mineral. Isulat ang pangunahing detalye, sumusuportang detalye at mensahe ng author.